Okay, ngayon ipapakita natin yung ating tiling sa CR. So normally, yung pagta-tiles natin, ini-start natin yung sa mga banyo dahil marami siyang tiling. Meron siyang wall, meron siyang flooring. So ideally, lahat ng mga tiling na ginagawa natin sa bahay, yung nasa pinakadulo. Kasi kung magta-tiling tayo magmumula sa kitchen, mga living area, then itatile natin huli yung ating CR, magkakaroon ng maraming dumi na dadaanan itong ating living area. So ngayon, ini-start mo natin i-tile ang ating CR or ang ating powder room. Tara, check natin. Yun, ito yung na-discuss ko before na magkakaroon tayo ng CR na ang feeling pa rin niya is more on cozy. Since villa ito, na ang gusto natin i-portray na may ano pa rin siya, wood element. So ito, sa wall natin, ang accent na may niche dito sa kabuuan, which is lagayan yan ng ating mga shampoo, mga sabon, para hindi na tayo maglalagay ng mga kung ano ng accessories. So yung wall accent yan, gumapang na yan hanggang dito sa floor. So overall wall naman niya is white pa rin siya para mas mukha siyang maaliwalas. Pero dito sa area na to, ito yung water closet natin. So sa likod ng water closet, naglagay naman tayo ng wall accent na para siyang mosaic na 8 square. So gray, white ang theme ng kulay niya plus yung wood color niya. So kung mapapansin niyo dito, ang paglalagay natin ng tiles dito sa taas, iniiwasan natin yung mga saroho o yung mga pinagputulan na maliit. Kaya ang basis ng ating kisame or yung ceiling height is yung standard size ng ating tiling para wala siyang pangit na dugtong na maliit sa taas hanggang sa baba nun. So after mong malagay lahat ng mga tiles, pagdating sa baba, ang pinakahuli natin dyan is yung flooring. Kasi siya yung magko-cover lahat ng mga pinagputulan na pangit. So pagka nalagay na yan, na-layout na lahat ng mga flooring natin, hindi nakita kung ano yung mga saruho natin na nasa baba. Okay?